Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang inyo po naman lingkod at ang aking sambahayan, sa awa at biyaya ng Panginoon ay nasa maayos po naman kaming kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi ay isa sa malaking bagay na pinag-uusapan ng maraming mga simbahan sa panahon natin ngayon. Yun pong mga idea ng role and responsibilities ng mga babae sa kanyang tahanan at sa kanyang simbahan. So, ngayon po ay pinagtatalunan, uso ho ngayong usapin kung tama ba na ang babae magpastor, pinapayagan ba ang mga babae in a place of leadership. So, it is not just a cultural or social or political issue, but it is also deeply felt within the church. Kasi po, yung women's liberation, yung mga feminist movement, ay nagsusulong ng agenda ng pagkakapare-parehas ng babae at ng lalaki. Wala na puro distinction. Kung anong kayang gawin ng lalaki, kaya din gawin ng mga babae. At kung ano yung mga ginagampanan ng lalaki, ay dapat gampanan din ng babae. And we can see this all over the world. And in mainline denominations, yung mga evangelical movement na dati naman ay hindi nagtatalaga ng mga babaeng pastora ay nagsishift na rin ngayon ng idea na magtalaga at mag-ordina ng mga babaeng pastora. Kaya ngayon, usong-uso na yun eh. Noong araw, wala ho kayong maririnig na pastora. There is no such thing. Pero ngayon po, women are now serving not only as pastors but even deacons, elders, or even bishops. May mga bishop na rin pong mga babae. And such institution as the Roman Catholic, itinutulak na rin ito. Dati po ay wala namang mga pare na babae. Pero recently, may mga movement na rin po na nagtutulak dito. In fact, may mga sa mga remote areas, may mga babaeng nagmimisa. No? Sila po ay nagmimisa at ito ay Katoliko. So the feminist movement has at last entered the evangelical movement and producing some called evangelical feminism. So ito po yung idea na nakasentro sa idea na ang mga babae ay pwedeng gumanap ng lahat ng tungkuling ginagampanan ng isang lalaki. So what makes their approach unique is that they argue from within the evangelical framework of beliefs in the inspiration of the scripture, in the deity of Christ. In effect, kung ano yung kayang ipaliwanag daw ng mga pastor in regards to doctrine and theology, kaya ding ipaliwanag ng mga pastora. At ito po ay debate na lumalim hanggang sa ngayon po ay nagiging cause ito ng many divisions. Nito pong nakaraan, yung pong Southern Baptist Conference ay nag-declare sa kanilang konferensya na they will not allow women as pastors. Ang tumindig po roon, yung sikat na sikat ngayon, si Rick Warren, na isa sa sabi niya ay maimpluwensya at nadagdagan ng maraming mga simbahan ang Southern Baptist because of him, because of his purpose-driven church, ay siya ang nanguna at nagsalita ng pag-aaklas sa pinagkasunduan na hindi daw dapat saklawan ng simbahan ang mga kagustuhan ng mga babae na magpastor. So the debate lies at a deeper level. We live in an age of unprecedented cultural confusions. Kapag nabago yung role, kapag ipinilit yung mga bagay na hindi naman nangyayari before, hindi lang po simbahan ang naaapektuhan nito. Naaapektuhan na rin nito ang pagsasama ng mag-asawa, naaapektuhan na nito
paano tinitingnan ng mga bata ang role na ito, and no wonder we are confused. As a church, as a family, as a community, and as a world. No po? So ang ating topic ngayon ay pinamagatang How God Created Men and Women. We will look at Genesis chapter 1 hanggang 3 para tingnan ano ba talaga ang naging disenyo ng Diyos para sa pamilya. No po? Ano ba talaga ang disenyo ng Diyos sa tao? How God created men and women. Tandaan po natin, there are absolute standards of right and wrong, a standard established by the Word of God, bago pa magkaroon ng boy abunda, bago pa magkaroon ng vice ganda, bago pa lumitaw si Oprah o si Madonna, may disenyo na ang Diyos kung ano ang lalaki at kung ano ang babae. Bago pa maglitawan ng mga opinyon ng mga iba't ibang uri ng religious group, bago pa lumitaw ang opinyon ng mga baklang pastor at ng mga homosexual na mga pastora at kung sino-sino pa, may standard na dapat sundin ang Biblia at ito ang kanyang disenyo. So, the crucial question is, when you examine the whole question of male-female relationship in all its complexity, two questions must be asked. Crucial ito. Una, what does it mean to be a man? At pangalawa, what does it mean to be a woman? Kaya mahalaga po ito, tutukan nyo mga kapatid, at hindi ko po ito matatapos ng isang upuan, but I will deal specifically on three chapters of the first book of the Holy Scripture. Genesis 1, 2, and 3, sapagkat dito po in-illustrate at ipinakita ng Diyos papaano niya nilikha ang tao. Kaya yung tanong na, is there such thing as maleness and femaleness that is not simply cultural or biological? Meron ba talagang paglalarawan ng isang lalaki at ng isang babae na hindi lang nakabase doon sa cultural at biological? Is there something innate in being a man that could actually be called masculinity? And is there something innate in being a woman that actually be called femininity? So, if the answer is yes, what are the essential qualities of maleness and femaleness? What are the difference and what are the uniqueness of being a man and being a woman? So to state the question another way, ang tanong ay, did God intend for men and women to function differently on the basis of their maleness and femaleness? Tandaan po natin, kung nilikha ng Diyos talaga ang tao ayon sa kanyang disenyo, babae o lalaki, dapat bang umakto ang creation na to ayon sa kanyang pagkakalikha? Ang tanong, kung itong nilikhang ito ay hindi nag-function according to their functions, ano magiging resulta nito? So, siyempre, ang isang bagay na nilikha at hindi umayon sa disenyo ng lumikha, magiging dysfunctional yon. Kaya, mga kapatid, makinig po kayo. If you have problem with your relationship with your spouse right now, babae, makinig ka. Babaeng asawa, kung lagi na lang away ng away ang nangyayari sa iyo ng iyong asawa, makinig ka. At ikaw rin naman, asawang lalaki, kung wala na kayong pinagkasunduan at tingin nyo ay hahantong na kayo talaga sa paghihiwalay na hindi naman dinisenyo ng Diyos, makinig ka rin. This is very important. Meron po kasing design ang Diyos at dapat mag-function ang tunay na lalaki at ang tunay na babaeng nilikha ng Diyos ayon sa kanyang disenyo. But the biggest problem is, hindi ito
mauunawaan ng marami? Or should those differences, which is very obvious, which are very obvious, tingnan mo lang yung itsura, magkaiba yung lalaki, magkaiba yung babae. Pagdating po sa disenyo, sa pag-uugali, magkakaiba ang babae, magkaiba ang lalaki. Sa pag-iisip, ibang lalaki, ibang babae. So, ibig sabihin, meron talagang differences. Ang tanong, ito bang mga differences na ito can be discounted or downplayed or simply ignored as irrelevant? Hindi, magsama na lang tayo. Basta, importante, magsama tayo. At ang importante, magkakasundo tayo. Ang problema, hindi nga ako magkakasundo eh. Meron pong pinanggalingan at meron pong bagay na naganap kung bakit yung disenyo ng Diyos ay hindi nagkaroon ng maayos na katuparan. Kaya, mahalaga itong pag-aralan. Scientists and even anthropologists or even theologians, pinipilit tuklasin ang bagay na ito, pero ano pong sabi? Is there such a thing as biblical manhood and biblical womanhood? If there is, how should that reality be reflected in the home and in the church? Scientists answers one way, sociologists answer it different way, anthropologists another, and the theologians another. Sino ang otoridad when it comes to defining malehood and womanhood? So the feminist movement as a whole, they will downplay the differences. Sasabihin ng mga feminists, walang kaibahan. Walang kaibahan ng babae at ang lalaki. Kung anong pwedeng gawin ng lalaki, kaya rin namin yung mga babae. Pero yung mga hardline theologians, hindi. Kayong mga babae ay mahinang nilalang, kayong mga babae ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Kaya tuloy nagkakaroon ng kompetisyon at nagkakaroon ng malaking suliranin. Paano ba natin titingnan talaga ang relasyon ng lalaki at ng babae ayon sa disenyo nito? In the great culture war at the end of the 20th century, that view has slowly gained enormous popularity. Ngayon, mas sikat yung feminist movement. Mas pinaniniwalaan yung feminist movement na wala na po talagang kaibahan ang babae at ang lalaki in terms of their role. Kung anong nagagawa ng lalaki, nagagawa na ng babae at pilit na pinapatunayan ito. Meron na pong mga truck driver na babae, sundalong babae, lahat na po ng pwedeng pasukang trabaho, tinatrabaho na rin ng mga babae. To state the point and to gain more popularity on the idea of the feminist movement na wala ng distinction ang babae at lalaki in terms of their role. So in order to substantiate that claim, I would like to point out na gusto nating matutunan ng mga manonood sa atin ngayon at ng mga kasama ko sa Tinig ng Pag-asa na kung gusto nating alamin ang disenyo ng Diyos, wala tayong pupuntahan kundi ang salita ng Diyos. I would like to direct your attention to the first pages of the first book of the Bible. And you don't have to read very far before God begins to deal with the question of male and female relationships. In fact, I think Genesis 1 to 3, yung unang tatlong chapter ng Book of Genesis, nagbigay sa atin ng basic framework for answering those two crucial questions. Ano po yung two crucial questions? What does it mean to be a man? And what does it mean to be a woman? So, tara na mga kapatid at ating puntahan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. I am going to suggest that the answer lies entirely in the other direction. The Bible stresses that God created differences between men and women
within the framework of basic equality, God has ordained that men and women are very different in basic makeup. Those God-created differences must be recognized, respected, and be celebrated in the home and in the church. Yun po yung aking pananaw dito. Kung itinutulak ng mga feminist, tinutulak ng feminist movement, ng liberalism, na parehas na ang role, hindi po ganun ang nakita ko sa Biblia. Atin po itong pag-aaralan at atin po itong i-examine. Now, let us go to the scripture. Reading from the book of Genesis, chapter 1. When we examine the first 3 chapters of Genesis, we find that they reveal 3 different facets of the male and female relationship. Ano tong 3 facets na ito? 1, Genesis 1 speaks of equality. Genesis 2 speaks of differentiation. And Genesis chapter 3 speaks of responsibility to God. So, yan po ang ating pagtutuunan. When these 3 chapters are taken as a unified whole, we can begin to form a biblical view of what it means to be a man and what it means to be a woman. Kung ikaw po'y leader ng church, ikay pastor, ituro mo ito sa simbahan, ipaunawa mo ito, hindi lang sa mga kababaihan o kalalakihan, ipaunawa mo itong maigi sa mga kabataan ng simbahan. It is very important kasi kaya nagkakagulo ngayon sa loob ng simbahan. Kaya ngayon kung ano maisipan ng simbahan, hindi po kasi naiintindihan yung mga biblical role na dapat gampanan. At no wonder, gano'n na rin po ang mga sambahayan. Ubod ng gulo ng relasyon ng mga miyembro na ng simbahan. Rampant ang mga pagkakaplastikan. Pag nasa loob ng simbahan, magkukunwaring maayos ang relationship, pero pag uwi sa mga bahay, parang impyerno. Bakit? Kasi nga, hindi nila nauunawaan kung ano ang disenyo ng Diyos sa pagiging lalaki at pagiging babae. So, tingnan po natin, puntahan natin ang Genesis chapter 1. And reading from the book of Genesis chapter 1, tingnan natin kung saan nagsimula ang tao. Nagsimula po ito sa verses 26 to 27. Let us look on the equality of man. Sabi po diyan, then God said, let us make man in our own image, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image, in the likeness of God, he created him. Male and female, he created them. Now, note the following facts on Genesis 1:26-27. Ano makikita natin dyan? Dyan po ang nilikay tao, babae at lalaki na, o lalaki at babae. Binanggit dyan na nung nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae. Pag sinabi kasing man dyan, it refers to the male and the female. Sabi dyan sa verse 27, God created man in his own image, in the likeness of God he created him, male and female. He created them. So, dito po makikita natin ang ilang katotohanan. Una, man is made in the image of God. Pag binanggit yung man, it refers to the male and the female. Both male and female was made in the image of God. Amen? Then, pangalawa, man is given the authority to rule over the rest of creation. Man is created to rule over the rest of creation. Again, that refers to male and female. Then, third, man is created
as male and female. So, iyan po yung katotohanan. Nilikha ang tao, babae at lalaki, nilikha ang tao, ayon sa wangis ng Diyos, nilikha ang tao to rule over the rest of creation. Malinaw? Chapter 1 yan ng Genesis. Ngayon, as humans, at nilikha ng Diyos, makikita natin human being comes from the hand of the Creator. It comes divided into male and female. Galing sa kamay ng malilikha, nilikha niya ang tao, hinati niya ito sa dalawa, lalaki at babae. Both are made in the image of God. Parehong ayon sa wangis ng Diyos. One is not superior and the other inferior. Wala tayong mababasa nun. Hindi po binanggit na yung isa'y mababang nilalang at yung isa'y mataas na nilalang. Hindi po binanggit na one is not greater and the other is lesser. In terms of bearing God's image, men and women stand before God. Tama? So, anong ibig sabihin nito? Nang nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae, ipinakikita ng Book of Genesis, they are equal in value, they are equal in worth and dignity. Pastor Roel, parehas naman pala eh. Yes! At yan din po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3, verse 28. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Basahin muna natin Genesis 1:26-27. Then God said, let us make man in our own image, and let them rule over the fish of the sea. Let them, plural yan, no po? And over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image, in the likeness of God, He created him, male and female, He created them. Tapos sabi ni Pablo sa New Testament, Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Galatians 3:28, which is the New Testament counterpart of Genesis 1:26-27, here the Apostle Paul says, there is neither Jew nor Greek, nor slave, nor female or male, for you are all one in Christ. What is the implications of those words? The meaning is very simple. When it comes to salvation, when it comes to God saving men and women, we are admitted on an equal basis on the body of Christ. No one has an advantage over anyone else. Everyone is saved the same. Everyone, male and female, are saved the same by faith in the Lord Jesus Christ. Now, we can now add two other items to the list. Men and women are equally redeemed and are equally heirs of the grace of God. Binanggit natin kanina, both men and women are equal in value, equal in worth and dignity. And we can also add that men and women are equally redeemed and equally heirs of the grace of God. Amen? And putting it all together, we can say that as the human race comes from the hand of the Creator, men and women are equal value, equal in dignity, equal in worth, and as men and women are added to the body of Christ, they are finally equally redeemed and equally heirs of the grace of God. Malinaw? They are equal in terms of value. Kaya, pareha tayo ng halaga. Bago palikain, sabi nga, bago palikain, alam na ng Diyos ang bilang ng ating buhok mula ulo hanggang talampakan. We are all wonderfully and fearfully made.
Sa harapan ng Diyos, equal ang ating dignidad. Equal ang ating halaga. At nung tayo'y tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, equal redemption, equal heirs of the grace of God. Now, ang tanong ay ito. Tatanungin ko kayo. Are men and women equal in God's eyes? Are men and women equal in God's eyes? So sa atin pong inilatag, ang sagot ay yes. Now, does God favor men over women? Ayon sa ating pinag-aralan, the answer is no. By virtue of the image of God, there is a fundamental equality that spans the gender gap, and by virtue, take note, no? By virtue of redemption na ginawa ni Christ, there is a spiritual equality that enables men and women to stand on the same plane in the eyes of God. So, that answers a great questions. Now, ang tanong ay ito, does God teach equality? Does God or the Bible teach equality? Ang sagot, yes, it does. Pag tumigil na tayo dyan, may konklusyon na kayo. Equal naman pala eh. So kung ano nga kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Equal lahat eh. But take note, Genesis 1 is not the whole story. Amen? Nung nilikha ng Diyos ang tao, yes, God created man and woman equal. What we don't know is that equality will work out in the interplay between man and woman. And in order to discover that, we have to turn on Genesis chapter 2. Tingnan po natin ang Genesis chapter 2. Again, ulitin ko. Atin lang review. Are men and women equal in God's eyes? Yes. Does God favor men over women? No. So, does the Bible teach equality? Yes, it does. Napuntahan natin ang Genesis chapter 2. Huwag po kayo malito, ho. Reading from the book of Genesis chapter 2, ano ang ating makikita? Pagdating sa Genesis chapter 2, we can see a difference. Now, on differentiation, what we discover when we read Genesis 2, if I could answer that question in one word, it would be the word differentiation. Genesis 2 is all about the differentiation of man and woman. Let us note the following facts. 1. Adam is created first. Genesis 2:7. So nakita natin, hindi naman sila sabay na nilikha. Kung equal, dapat sabay. Hindi. May inuna. Inuna si Adan. Then, Adam is given the mandate to care for the garden. Hindi ito ibinigay sa babae, ibinigay lang ito sa lalaki. Pangalawa, Adam is given the warning concerning the forbidden tree. Hindi ito ibinigay sa babae, ibinigay muna ito sa lalaki bago nilikha ang babae. Then Adam names all the animals. Hindi ito ibinigay sa babae, solong responsibilidad ito ng lalaki. Nung lumitaw ang babae, ang lalaki nang nagpakilala dyan sa elepante, sa unggoy, sa kabayo, sa lahat, lalaki na ang nag-introduce dun sa kanyang asawa. And Eve was taken or is taken from Adam's side. Genesis 2:21-22. At ang nagbigay ng pangalan sa babae ay si Adan. Adam names her woman. Yan. And the man, ayon sa Genesis 2:24, ay iiwanan ng kanyang mga ama at ang kanyang ina at sa isasama sa kanyang asawa
at sila ay magiging isa. Now, look at that. Reading from the book of Genesis, we can see now a difference in role. Yes, doon sa Genesis chapter 1, ipinakita sa atin yung equality in value, equality in dignity, equality in worth, equally redeemed, and equally heirs of the grace of God. But Genesis chapter 2, we can see the difference in roles. Ang problema, ang issue ngayon ng feminism is not an issue on the equality of worth, not on the equality of dignity, not on the equality of value, but on the equality on roles. Kaya no wonder nagkakagulo. Hindi ho parehas ang role na gagampanan. So what is the implication of these facts? Anong makikita natin dyan? Adam is in a leadership role in the garden before the fall. Makinig po kayo, mga lalaki, importante ho ito. Before the fall, bago magkasala ang tao, ang responsibilidad in the garden, in the human relationship, was on Adam's shoulder. Amen? He is created first because God intends that he will be the leader in the relationship. Huwag niyo kakalimutan yun. This is the exact point the Apostle Paul makes in 1 Timothy chapter 2, 13-14. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became sinner. Mamaya na natin talakayin yan. Pero ang point ko lang dito, yung punto po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipinapaunawa niya na si Adan ang unang nilikha bago si Eva, denoting human responsibility in the relationship. Amen? So, he has given, or Adam was given the mandate to care for the garden because the primary role of subduing the world is his. Amen? Sa lalaki yan. Kay Adan yan. He is given the warning because God will hold him personally responsible as the head of the family. Responsable ang lalaki sa kanyang pamilya. He names the animals because he is the king of creation. Tama? Yan. Malinaw yan. If you are going to read the scripture, Genesis chapter 2, and if you are a believer of Christ, maiintindihan mo kung kanino ibinigay ang responsibilidad na yan. And kung itutuloy natin, Eve is taken from his side, not from her side. Ang pinagkuhanan po ay side ni Adan. So the exact point the Apostle Paul makes in 1 Corinthians 11, 8 and 9. Ano sabi diyan? For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. Tandaan po ninyo, nilikha ang babae para sa lalaki, not the other way around. Huwag ninyo ipagpilitan na baguhin ang sinasabi ng Biblia. Hindi nilikha ang lalaki para sa babae. That is what the scripture is saying. Nilikha ang babae para sa lalaki. Pero hindi nangangahulugang mababa ang babae, hindi nangangahulugang kulang ang worth ng babae dahil yung lalaki, ang sabi ng Diyos, hindi mabubuhay kung wala ang babae. But the order of creation is this. Woman was created for man. So ipinakikita lang dito ay na yung lalaki ang siyang may kapangyarihan na magsaayos ng kanyang
human relationship. Amen? So, ang punto po rito, Adam names her woman and later Eve because he is the leader of the relationship. Just like when God asked him to name the animals, so Adam took that responsibility, he also named the woman. Amen? Genesis chapter 2 clearly shows the man leaves his parents because as the leader of his home, the man is to take the initiatory step in the marriage relationships. Dito, sablay ang maraming mga lalaki dito. Napakaraming mga lalaking ubod ng tatapang na pumasok sa relationship without understanding this reality. Hindi ka pwedeng pumasok sa any relationship kung hindi mo magagawa ito kasi utos ito in Genesis chapter 2 pa lang. Lumayas ka sa piling ng nanay mo at ng tatay mo dahil gagawa ka ng pamilya mo. Take that initiatory step. That is being a man. Subukan ninyo, mga kapatid. Na tumira kayo sa biyanan mo, itira mo yung asawa mo sa nanay mo. Kalaunan, who will take the initiatory step para lumayas doon? The one who will make the first initiatory step na lumayas doon, yung asawa mo. Babae na gagawa ng paraan. Babae na mag-iisip, paano ba kami makakalayas dito? Paano ba kami magkakaroon ng sarili naming bahay? Paano ba kami magkakaroon ng opportunity makapagsarili? Paano ba kami magiging independent? Kasi pinahintulutan na maraming mga lalaki ganun eh. Pero mga kapatid, lalo na yung mga kabataan, dapat naiintindihan ito. Huwag na huwag kayong papasok. Huwag na huwag kayong mangangahas. Ligaw dito, ligaw doon, ang hindi nyo ito naiintindihan. Because you as a man need to be the initiator of your relationship. Amen? So, ano makikita natin dito? In Genesis chapter 2, clearly shows us the man as the leader of the relationship from the very beginning. And remember, this is how man and woman were to relate in paradise before the fall. Wala pa yung Genesis 3 dyan, wala pa yung kasalanan dyan. Ganun dapat namumuhay ang tao. Ang lalaki ang siyang leader ng relationship, ang lalaki ang siyang nangunguna sa kanyang sambahayan. Amen? So, anong sabi dyan? What does it mean? Anong ibig sabihin nito? So, does Genesis 1 contradicts Genesis 2? Hindi. Genesis 2 explains and clarifies Genesis 1. Genesis 1 teaches equality. Genesis 2 teaches differentiation of roles. Amen? Sana dito sa oras na ito, naiintindihan na ninyo kung saan tayo patungo. So, pareho po tama yan. Both are true. Ano po? Both must be held together and neither one can be discarded as at the expense of the other. The Holy Bible teaches that men and women share a basic quality before God, but within that quality or equality and growing out of it is a fundamental and far-reaching differentiation. Amen? Now, punta na tayo sa Genesis chapter 3. Ano po ang ating makikita? Reading from the book of Genesis chapter 3, makikita, Genesis 3 shows us how sin entered the world. At dito, makikita natin yung responsibility to God. So, paano ba ho pumasok ang kasalanan? Let us note the following
no, the following points. 1. The serpent approaches Eve, not Adam. Bakit? Mamaya natin talakayin. Genesis 3:1. And then, Eve sins first. A point made by the Apostle Paul na binasa natin kanina, 1 Timothy 2:13-14. Ang unang nagkasala, si Eva. Adam sins deliberately, as Paul point in 1 Timothy 2:13-14. And God speaks first to Adam, not to Eve, because Adam is the head of the home. But God punishes Adam and Eve differently. That is what happened in Genesis chapter 3. Now, ating aralin. Let us look at the context. What's going on here? Ano pong makikita natin? Why did the serpent approach Eve first? Bakit tinukso ng ahas si Eva at hindi si Adan? Ako po'y naniniwala, hindi po tinukso ng ahas si Eva because she knew that Eve was more gullible. Not because he thought she was more gullible, but because he was tempting her to overthrow the created order which made Adam the head of the home. Alam ni Satanas na ang pinigyan ng utos ay si Adan, na huwag kakainin ang bunga na yon. Alam ni Satanas na si Satanas ang head. At alam ni Satanas mahihirapan siya dun sa head. Pero kung i-reverse niya ang order at pupunta siya dun sa babae at ang babae matutukso at ang babae nag-initiate ng pagkain at pinangunahan ng kanyang asawa, alam niya, gulo na ang dulot nito. At dito, nagtagumpay si Satanas. And in this kind of the same order, pumapasok si Satanas sa buhay ng mga mag-asawa. Satan is so cunning, and he is also wise on approaching the woman to reverse the order of responsibility. Amen? Now, ang tanong, tatanungin ko po kayo, sino ang mas malaking kasalanan? Si Eva o si Adan? Mag-isip po kayo saglit. Whose sin is greater? Si Eva o si Adan? Comment nga po muna. So alam natin kung sino. So, it was Adam's. It is Adam. Whose sin is greater? It was Adam. The question is why? Because Adam received the direct command from God. It was forbidden to eat the fruit. He knew what he was doing. He knew it was wrong. But he did it anyway because his wife gave it to her or to him. He wasn't deceived in any sense of the word. Hindi siya ang tinukso. Hindi siya ang kinausap ng ahas. Hindi siya ang tinanong ng ahas kung masarap ba yan o kung ano hindi. But ang tanong, who is held responsible? Again, the answer is Adam. And the question is why? Because Adam is the head of his wife, the leader of his home, and the representative head of the entire human race. Pero sa pagkakataong ito, Adam relinquished his authority and he gave it to his wife. And the wife took the responsibility of feeding
Adam at that very moment. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang ama ang nagpapakain eh. Ang ama ang gumagawa ng paraan para kumain. Pero take note, dito ay pinakita sa atin na ang pagpapakain ay dapat nanggagaling sa tama. Na ang pagpapakain nanggagaling sa malinis. Na ang pagpapakain ay nanggagaling sa matuwid na pamumuhay. Hindi natin pwedeng i-justify na para lang mapakain, gumawa tayo ng masama para pakainin. Yun ay napakalaking irresponsibilidad na ginagawa ng maraming lalaki ngayon. Nagnanakaw para ipakain sa anak, gagawa ng masama para ipakain sa pamilya. Dito po ay pinakita na sa atin ang bunga ng masamang bagay at maling intensyon para ipakain mo sa pamilya mo. At ginawa na po ito ni Eva. At dito po makikita natin si Eva, she took the responsibility. She took the authority. Adan, tagal-tagal na natin dito eh. Adan naman, nakain na natin lahat yan eh. Kailan mo ba naman gagawin yung responsibilidad na ipatikim sa akin ang bunga niyan? Ang tagal-tagal na natin dito, Adan. Gusto ko matikman yan. At kung hindi mo gagawin, ako gagawa. Ganito ang maraming bunga ng sigalot sa buhay ng mag-asawa. Pag hindi kumikilos yung lalaki sa kanyang responsibilidad, itong babaeng bungangera, itong babaeng hindi makontento, itong babaeng ayaw na sa sitwasyon, ang kukuha ng responsibilidad at pangungunahan ng kanyang asawa para gawin ang bagay na gusto niya kahit alam niya na ito ay mali. Kasalanan yon. Pero ang mas malaking kasalanan, kung napapayag niya ang lalaking ito na ayaw kumilos, ayaw tanggapin ng responsibilidad, ayaw manguna na mag-submit na sa otoridad ng kanyang asawang babae. At ganito ang nangyayari sa mga simbahan ngayon. Kaya po nangunguna yung mga babae ngayon. Kaya nagpapastor yung mga babae. Ubod ng daming mga lalaking walang backbone na tumayo bilang pastor. Ubod ng daming lalaking sunod-sunuran na lang sa kanilang mga asawang pastora. At yung mga simbahan na sa araw ng linggo, babae ang nakatayo sa pulpito dahil pinahintulutan na ng mga lalaking walang backbone. Inuulit lang ang Genesis chapter 3 ng maraming simbahan ngayon. No wonder we reap the result of this. Imagine niyo pagdating sa bahay nung si pastora ang leader sa church, pagdating sa bahay, papayag ba si pastora na pangungunahan siya ng kanyang asawa? Tigilan niyo ako, wag tayong maglokohan. Bulahin ninyo lelong niyo, pastora. Pagdating sa bahay, ikaw pa rin ang leader at ganon ang nangyayari sa lahat ng pastora. Ang nakakapagpastora lang ay may asawang walang backbone na tumindig sa kanyang responsibilidad. And this is so sad. I would like to approach this in a very practical way. Hindi po dapat may pastora eh. Dahil sisirain ito ang disenyo ng Diyos sa pangunguna. Now, nowhere in the Bible na binanggit na yung entrance of sin ay ipinasan kay Eva. Wala po kayong mababasa sa Bible nun eh. The entrance of sin was laid on the shoulder of a man. Romans 5:12. Ano po sabi yan? Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Sin entered the world through one man. Through one man, not through one couple, not through two people, not through one woman,
but through one man. God holds Adam responsible for what had happened in the garden even though Eve sinned first. Bakit? Incidentally, that helps explain what it means to be head of your home. To be head means that the man bears personal responsibility and accountability for what happens in his family. It is not a statement about who makes all the decision or who keeps the checkbook or who work outside the home and who doesn't. Those issues are best settled on the basis of giftedness. Whoever is better with details should keep the checkbook. End of discussion. Tandaan po ninyo, hindi palibasa kung sino may hawak ng pera, siya ang nasusunod. Kung sino maraming na i-contribute, siya ang nasusunod. Ito po ang problema sa maraming tahanan ngayon. Dahil mas nakapagpo-provide na ang babae, pakiramdam ng babae, siya na leader ng bahay niya. Sige, gawin nyo ng gawin. Sige, ipagpatuloy ninyo ang bagay na yan. At ewan ko kung anong klaseng buhay magkakaroon kayo. It is not and will not be the design of God. Well, wala namang issue. Kung sino mas magaling sa pera, maghawak ng pera, mas talented sa pagmamanis ng pera, dapat siya may hawak ng pera. Wala pong issue doon. End of discussion. Kung sino po ang accountant, o pinag-aralan mo accounting, o sige, di ikaw ang hawak ng pera. Pero hindi nangangahulugan kung sino may hawak ng checkbook, siya leader. Kasi role pa rin ng lalaki yung mag-provide doon. Headship means, no, that God has called the man to lead his home and will therefore hold him personally responsible for what goes on in his home. Kaya babae, dapat naiintindihan mo to. Hindi palibasa kumikita ka, hindi palibasa ikaw malaki nagko-contribute, gagasta ka without your husband's knowledge. Ipamumudmud mo pera without your husband's knowledge. Gagamitin mo sa gusto mo without consulting your husband. Ang ama pa rin ng tahanan, ang lalaki pa rin ang tinawag ng Diyos na manguna. Babae, kung nahihinaan ka sa asawa mo, tulungan mo siyang lumakas. Ibigay mo sa kanya ang responsibilidad, huwag mong pangunahan. Siguro may mga babae magsasalita ngayon, ako, pastor, kung ang lalaki, kung ang asawa ko, ang pinanguna ko, hindi kami ganito ngayon. Siguro, kung hinayaan ko lang siya, baka bankrupt na kami. Yes, maybe you're right. Pero kung yung mga bagay na alam mo, mga bagay na natutunan mo, i-share mo sa asawa mo para siyang manguna. And you know how to do it. But the problem is, there is that natural tendency for women to step in and manipulate kapag ayaw kumilos ang mga lalaki. Ikaw naman lalaki na nakikinig ngayon, konting padyak-padyak naman. Konting kilos-kilos naman. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang asawa mo, take responsibility for her. Kung binigyan ka ng anak, take responsibility for your children. Take responsibility for your relationship. Mabigat, no? Napakabigat yan. Daming lalaki. Under pa ng bubong ng nanay niya, sinong responsible for that? Di yung nanay niya, tatay niya. Kaya linaw ng Biblia, Genesis chapter 2:24 pa lang, pinapaalis na kayo dyan . Pinagsosolo na kayo . Dahil alam ng Diyos, yung lalaki sanay sumandal. Nakita na nga ng Diyos yan . Nakamukmuk si Adan . Ano sabi ng Diyos? Hindi talaga obra tong lalaki na walang kasama. I will make him a helper. Yung babae, katuwang mo lang. Hindi yan ibinigay para pangunahan ka. Yung babae ay magiging katuwang mo na pangunahan ang pamilyang ibinigay sa'yo.
Kaya gusto ko na lang doon sa mga kabataan. Kasi mahirap na magturo ng bagong trick sa mga matatandang aso eh. Yung mga matatandang aso, hindi, okay na to, dito na ako mamamatay. Nakakaraos naman eh. Wala na akong magagawa doon. But I would like to address this to the young people. To the young generation. Yung pwede pang lumikha at gumawa ng mga tamang panuntunan sa pag-aasawa. At ikaw, batang kabataan na nakikinig sa akin, responsibilidad mong humanap ng Kristiyanong lalaki. Dahil kung ang kukunin mo ay makamundong lalaki, papaano gagampanan ng isang makamundong hindi Kristiyanong lalaki ang duties and responsibilities ng Christian home na ating pinag-aaralan? Huwag kang makipagsugal. Huwag mong ilagay sa isipan mo, naku, pag-asawa ko na yun, baka maging Christian din. It takes two matured person spiritually to establish a harmonious Christian home. Hindi ko po alam kung naiintindihan nyo ang sinasabi ko, but yun po ang totoo. The emphasis is on responsibility and accountability, not on authority and power. Ang emphasis ay responsibilidad and accountability. So we may find useful an illustration from the military. No? By using the military principle. Alam niyo po ba sa militar, kapag yung enlisted man ay gumawa ng mistake, sinong pinaparusahan? Yung kanyang superior. The superior is held the ultimate responsibility. Yung commanding officer ang siyang mananagot doon. Siguro naman nanonood kayo ng mga hearing ngayon sa Senado. Yung mga yung mga hearing about mga raid na ginagawa, mga nakakakuha ng mga limpak-limpak na salapi, itinago salapi. Sino responsible? Di ba yung head? Imposibleng di niya alam yon. Dahil yung mga subordinates nag-ooperate in the command of a commanding officer. Sa barko, ganun din eh. Merong third mate, merong chief mate, merong captain. May mga ranking. Tandaan po ninyo, kung ano man ang mangyari sa barko, kung mabangga man ang barko, kung lumubog man ang barko, hindi po ito responsibilidad ng mga nasa makina ng barko. Responsibilidad ito ng kapitan. The captain is personally accountable for all that happens on his ship, regardless of his personal involvement. The same was true in the Garden of Eden, and so it is in your home. Adam was held personally responsible by God for the entrance of sin, even though Eve clearly sinned first. Now, tingnan natin ngayon, anong pagkakaiba ng parusa sa kanila? Let us see the difference on the punishment. Ano pong sabi? But what are we to make of the fact that God assigns vastly different punishment to Eve and to Adam? Anong parusa? I suggest that the punishment move along the line of what it means to be a man and what it means to be a woman. Kay Eva, Genesis 3:16, in the two areas that are closer to her heart, doon siya ngayon pinarusahan ng Diyos. God punished Eve in the two areas. Ano yon? Childbirth and her relationship to Adam. Pinarusahan si Eva sa dalawang areas na malapit sa puso niya. Panganganak at ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Kahit mahal na mahal ng babae yung kanyang asawa, kapag oras na ng panganganak, kapag oras na ng sakit, kulang na lang murahin ng babae yung kanyang asawa
sa sobrang sakit. That is what I heard from some testimonies ng mga babaeng nanganak. In fact, ako po, nung tuwing mga anak si Dang, nando naman po ako sa tabi eh. Pero, kapag yung may nasakit, ihipuin mo, ayaw magpahipo. Kulang na lang, itaboy ka eh. Siguro naiisip nila, hindi mangyayari sa akin to kundi dahil sa'yo eh. But this is part of the punishment. Childbirth is difficult. Child rearing is difficult. Paglilihi pa lang is difficult. So ano makikita po natin dito mga kapatid? God's judgment on Eve was on both her uniquely feminine capacity to give birth and her relationship with Adam. In other words, her physical attachment to Adam would lead to moments of excruciating pain, and her personal attachment would involve heartache and battle. Imagine ninyo mga kapatid, yung ginawa ninyong sanggol, habang ginagawa nyo to, ito yung pinakamasarap ng human relationship. Yung sexual relationship ng mag-asawa. Kaya ginawa ng Diyos na masarap yun eh. At yung sarap na yun ng pagniniig ng mag-asawa, siya namang 100 ulit daw na hirap kapag nabuo na yung pinagsipingan. Doon ibinigay ng Diyos ang parusa sa babae. Ini-imagine ko eh, kung ano kaya, kung hindi nagkasala ang tao, paano kaya mga nakang tao? Siguro magaang lang, parang dumumi lang. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Pero doon ibinigay ng Diyos ang parusa kay Eva. Ngayon, tingnan natin ang parusa kay Adan. Genesis 3:17-19. Anong parusa kay Adan? Ground will be cursed, painful toil, thorns and thistles, sweat of your brow. Anong emphasis nito? Anong emphasis ng parusa kay Adan? The emphasis is entirely different. Eve punished in the area of her relationship. Adam is punished in the area of his work in the world. Let us look at this word of Larry Crabb. Sabi ni Larry Crabb, Adam's judgment was different. God required him to endure previously unknown difficulties as he sought to subdue his world. He would now have to work in a hostile environment where he would often fail and to live with a woman who would be more concerned with her own needs than with his. Before, ibinigay ang babae para tugunan ang needs ng lalaki. Pero ngayon, dahil sa kasalanan, magiging masalimuot ang relasyon ng lalaki sa babae dahil ang babae hindi na lang tutugon sa pangangailangan ng asawa, kundi tutugon na sa kanyang sariling pangangailangan na ubod ng hirap. Kaya makinig ka lalaki, yung asawa mo na nanganak, dumaan yan sa digmaan na mahirap. Pagkatapos niyang manganak, hirap pa rin, postpartum, hirap ng pagising ng gabi, hirap ng pag-aalaga, hirap ng katakot-takot na pag-aasikaso ng anak, pagkatapos hahanapan mo pa dahil ang sabi mo, disenyo ng Diyos ay ang unang alagaan dapat ay ikaw. Pag hindi mo to naintindihan, giyera patane, maghihiwalay kayo ng maaga. Tama? Epekto to ng kasalanan at ito ang parusa. Amen? The woman lost the sense of completion that comes from powerfully subduing the world and meaningfully touching a woman who would, as a priority, value his work and enjoy his involvement. Ngayon, wag nating kalimutan ang point na ito. Ay, nawala. Judgment are different because Adam and Eve are different.
And Adam and Eve are different because men and women are different. The punishment clearly reflects the fact that they are different. Now, puntahan natin ang Genesis chapter 1 to 3 again at i-summarize natin. Anong summary ng pag-aaral na ito ngayong araw? Una, Genesis 1 to 3 reveals a fundamental equality between men and women. Nakita na po natin yan. Equal in worth, no? Equal. Genesis chapter 1 to 3, it also reveals a clearly defined differentiation in purpose and mission growing out of that basic equality. 2. Before the fall, Adam is in a leadership role with Eve as an equal partner, helping and supporting him. 3. Although Eve sinned first, God holds Adam as the head of the home, personally responsible for the entrance of sin into the world. 4. After the fall, Adam and Eve are given punishment that uniquely fit them as man and woman. And the last, the entrance of sin perverts and distorts the relationship between men and women so that cooperation is replaced by competition. At nandito na tayo sa mundo distorted, nandito na tayo sa mundo perverts. Kaya anong pwede nating gawin? Balikan natin ang original design. Patuloy na mamuhay tayo sa salita ng Diyos. At ang tanging instrumento na lamang na meron tayo para magtagumpay bilang mga mag-asawa at pamilya sa napakagulong mundong itong puno ng kasalanan ay ang magtiwala sa biyaya ng Diyos at manghawakan lagi sa sinasabi ng kanyang mga salita. Gusto ko pa hong ipagpatuloy ito bukas, and how can we look at this reality sa 20th century in our times? So bukas po, samahan niyo uli ang inyong lingkod. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.